Mga kapuso, paalala lang po, ngayong kabi-kabila mga perya this holiday season, ingat po sa pagsakay sa mga ride. Sa Cavite, 4 na magkakapatid ang nalagay sa panganib matapos kumalas ang galamay ng sinasakyan nilang octopus ride sa isang perya. Habang umaandar ang ride, napansin ng magkakapatid na parang may nagka-crack at lumuluwag na bakal sa ilalim, kaya nagsimula silang sumigaw sa operator para makuha ang atensyon nito. Sa kalagitnaan ng ride, nangyari na nga ang trahedya nang biglang kumalas ang isang galamay ng octopus at tuluyan na nga itong bumagsak sa lupa. Ang isa sa kanilang magkakapatid na ipit sa bagon na tumilapon. Ano ba ang sinasabi ng batas tungkol dito? Ask me, ask Attorney Gadman. Naku, attorney, ano po ang sinasabi ng batas tungkol sa safety ng mga ride? Naku, I think yan nga ang masaklap sa usapan o sa mga amusement ride. Wala tayong batas o regulasyon na siyang magiging batas para umiral sa lahat ng mga amusement ride. Naku, alam ko po, nightmare ng bawat magulang yan. Pero kailangan natin ng batas para sa kalaunan ang mga LGU halimbawa na madalas mayroong mga perya sa kanilang mga jurisdiction, taga-check na lamang sila kung sumusunod ang mga nagpapatakbo ng mga amusement ride na ito. Ilan sa mga pwedeng i-require ay ang pagkakaroon halimbawa ng insurance para kung merong masaktan ay siguradong may panggamot at merong matutustos ang mga naging biktima. At dapat may provision na certified na nagkakaroon ng tamang training ang mag-ooperate ng amusement ride na to. Meron din dapat na mga certified na inspector para mag-i-inspeksyon taon-taon kung tama ang maintenance ng mga amusement ride. At hindi lamang taon-taon dapat ng inspeksyon, dapat araw-araw rin ang paninigurado ng operator mismo kung gumagana ba ang mga safety lock para sa bawat pasahero at iba pang mga safety features ng kanilang mga ride. Diba kailangan i-check, okay ba ang brakes at lahat-lahat para ma-prevent ang sakuna ng pasahero. Dapat din ay magkaroon ng presumption of negligence, kumbaga. Kung magkaroon ng sitwasyon, halimbawa, na may lumipad nga na pasahero na nasaktan, may octopus na lumipad ng basket na sinasakyan ng mga bata, o roller coaster na nadidiskaril mula sa tracks niya, basta may nasaktan or worse, may namatay, dapat ang presumption ay nagkaroon ng pagpapabaya ang operator at siya dapat ang magbigay ng ebidensya na ginawa niya ang lahat ng nararapat at kasalanan nito ng nasaktan para hindi lagi ang nasaktan ang naghahabol para mabigyan ng katarungan ang nangyari sa kanya. Attorney, ano po ang habol ng biktima kung sakaling maaksidente sa sinasakyang rides? Of course, ito ang mga usual na mga damages na dapat naman nabibigay sa isang taong nasaktan dahil sa pagpapabaya ng iba. Unang-una, syempre, yung pagbayad ng actual expenses ng pagpapagamot at pagpapa-ospital ng nasaktan. Kasama na dito ang pagre-rehab halimbawa ng pasyente kung nabalian ito at kailangan nga ng therapy. Of course, kung namatay, na wag naman sana, ang expenses ng pagpapalibing ay dapat sagot din. Dapat din bayaran ng loss of income in case na nagtatrabaho o nasaktan at kung sobrang pabaya ang operator, dapat ay may exemplary damages and of course, isama na rin natin ang moral damages para sa pain at suffering ng naging biktima. Ang mga amusement ride para sa enjoyment, lalo na sa mga kabataan sa panahon ng kasiyahan, hindi ito dapat maging bangungot para sa kanila at lalong-lalo na sa ating mga magulang na syempre medyo kinakabahan tayo pag lumalabas sa mga anak natin para magkaroon ng isang night out with friends. So mga amusement ride, naku, magpahusay-husay naman kayo and be careful. Ang mga usaping batas, bibigyan po nating linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gadman. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.